Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos noon, ngayon at magpakilanman, ang Diyos na walang katulad, walang kapantay, ang Diyos na may-ari ng aming mga buhay. Kaya ikaw, Diyos, ang karapat-dapat na isambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Diyos, minsan pa, sa kabutihan mo, sa buhay na at kalakasan na muli mo ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat sa araw na ito, Diyos, kung saan muli mong ipinahintulot sa amin na kami ay maglinilay, mag-aaral tungkol sa mabuting balita. At salamat sa tahanang ito, Diyos, nila Rose Ann, ikaw po ang magpalas sa tahanang ito, sa kalumbuong pamilya. Ikaw po ang patuloy na magpala sa mga taong tumatanggap sa iyong banal na gawin ng Diyos. At ganun din na aking mga kapatid na narito ngayon, na nagbigay ng oras para ikaw ay lubos sa makikilala at makinig ng iyong mabuting balita. At sa pangalan ni Jesus ngayon pa lang, inaangkin na namin. Inaangkin ko na o Diyos ang 100 katagumpayan o 100% katagumpayan ng buhay na nagmula sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung palakpak na aabot sa trono ng Diyos. So mga kapatid ko sa Panginoon, ang pagbasa ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata, San Marcos, San Lucas, San Marcos pala, San Marcos. Yan po ang ating Ebanghelyo ngayon sa linggong ito, kasi nakasulat din ito sa San Lucas, sa Mateo. So ang ating tutungayan ngayon ay ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 1, talata 2 hanggang 10. So sabi dito mga kapatid ko sa Panginoon, sa wikang Tagalog, pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagniningning ang kanyang kasuotan at naging puting-puti. Ano pat walang sinumang makapapaputi ng gayon. At nakita ng 3 alagad, si Moses at si Elias, na nagkipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moses at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ng takot o masyado ang takot niya at ang kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito may tinig na nagsabi, ito ang minumahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Pagdakay tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama ron kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok ay mahigpit na itinatagubilin sa kanila ni Jesus, huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila ay nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating Panginoon. So, pwede na po kayo maupo, mga kapatid ko sa Panginoon. Ulitin ko, ito'y ang ating pagbasa ngayon ay ayon sa ating inang simbahan, sa simbahang Katolika, San Digasper, no? Hindi lang dito sa atin, kundi sa buong mundo. So, nandito na, papa mo, kasama mo. Yan, kala kasama mo si papa mo. So, ayon sa ating tinunghayang Ebanghelyo, ang pamagat ko po ngayon ay the witnesses o mga saksi, no? The witnesses o mga saksi. Kung ating pag-usapan ang pagiging saksi, ay tayong lahat siguro naging saksi na tayo sa mga pangyayaring dumating sa ating buhay. Marami na tayong saksihan ng mga nangyayari, nabutang din yung kalibutan na. Yung iba-iba, no? Nandyan yung nakasaksi tayo kung paano pumutok ang isang bulkan ng Taal o Mayon, ano pa mga pangyayari dito sa ating bansang Pilipinas o maging sa buong mundo. Nasaksihan natin ang mga iba't ibang pangyayari. Nandyan yung kaguluhan sa iba't ibang bansa,
At dito naman sa atin, nandiyan tinatawag na climate change. O sa buong mundo siguro ang climate change kung tawagin natin. Na nag-iiba ang takbo ng panahon. At nandiyan din yung nasaksihan din natin ang mga tinatawag na mga pagbagyo sa ibang lugar, pagbaha, no? Kung ano-ano pa, mga landslide, at lindol. So yan, marami pa tayong nasaksihan sa ating kapanahunan mula tayo ay naging tao. So sa ating ebanghelyo, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ating makikita na may naging saksi sa pangyayaring nagaganap noon, yung nagaganap sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Ang mga saksi ito ay ang tatlong alagad ng Panginoon, si Juan, si Pedro at si Santiago. Amen? Ngayon, ang aking katanungan, in what things or events they become a witness? Oh. So ito yung pinakatanong o pangutanan ako sa hapong ito bahin ng atong paksang pinag-usapan sa pagiging saksi. Sa anong mga bagay o pangyayari sila nagiging saksi? Una, mga kapatid ko sa Panginoon, doon sa panahon ng ating Panginoon, they became a witness in transfiguration. So, ito ang naging saksi sila. They become a witness in transfiguration. O naging saksi sila sa pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Amen po ba? So, nakita nila kung paano nagbago ang anyo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? So, ano bang ibig sabihin? Ano ba ang mensahe sa atin sa pagbabagong anyo ng Panginoon? So, ang mensahe sa atin ngayon ay kung saan ito rin ang mensahe ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad doon. At sa atin di panahon, ulitin ko, ito yung mensahe para sa atin. So, ang mensahe ito, mga kapatid ko sa Panginoon, ay nagbibigay ng katiyakan na ang lahat na sumusunod sa kalooban ng Diyos at dumudulog sa Kanya ay nagbabago ang anyo. Ano bang pagbabagong anyo? Pagbabago ng pagbabago ng ating kalooban, pagbabago ng panlabas, pagbabago ng ating isipan. So, dito ipinapakita na sa tuwing nakikipag-usap ang ating Panginoon Kristo sa ating nakikipag-usap siya sa ating amang si Yahweh Shaddai, ay nagbabago ang kanyang anyo. Amen? So, katulad din ni Moses, kung ating balikan, kasi nabanggit naman si Moses dito sa ating binasang Ebanghelyo, nag-appear sa dito. So si Moses, ganyan din ang nangyayari sa kapanahonan niya noon, na kung saan sa tuwing makipag-usap ang lingkod nito na si Moses sa ating Panginoong Diyos, ay nagbabago din ang kanyang anyo. Amen po ba? Amen. So, nagbabago ang kanyang anyo nang siya ay manalangin. Amen? Sabi sa Luke 9:29, samantalang siya mananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang muka, nagniningning ang kanyang kasuotan at nagiging puting-puti. So, anong ibig sabihin? No? Sa panalangin pala, ay doon nagbabago rin ang ating anyo. Anong anyo? Sa ating pagkabuong pagkatao. No? Nagbabago ang ating anyo. Bakit? Dahil kapag tayo nanalangin, nagpipray tayo, pag kinasihan tayo ng Diyos sa ating pagpanalangin, diyan nagbabago ang anyo ng ating buong pagkatao. So ang ating Panginoong Jesucristo, tinugon siya ng kanyang Ama. Pinakita sa kanya ang kaluwalhatian. Amen po ba? Amen. So, sabi doon sa Luke 9:30-31, di kaginsay-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moses at Elias, at napakita ng may kaniningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan, ano ba pinag-usapan nila? Pinag-usapan nila na lalapit na pagpanaw ng ating Panginoon Jesucristo na magaganap sa Jerusalem. Amen? So, ito ipinapakita ang bagay na ito upang maihanda ang kanyang mga alagad sa pangyayaring darating, sa pangyayari sa kanya na para maihanda niya ang kanyang mga alagad, kasi itong tatlong ito yung lagi niyang kasama. Si Pedro, si Juan at Santiago, bagasano ito yung mga kadikit niya. Kumbaga sa body-body. Amen?
So gusto niyang ipakita sa tatlong ito upang maging handa yung kaluwalhatian na ang tao pala ay hindi di basta dito lang nagtatapos ang buhay. Amen. So ipinakita dito preview ng kaluwalhatian o advance at papakita ng Panginoong Kristo sa kanyang panalangin ay pinakita ng Diyos ang advance na kaluwalhatian na ito pala. May kaluwalhatian pala sa kabilang buhay. Amen po. So nandoon yung pagpapakita kumbaga sa yung tawag nating sine. Kaya nanonood kayo ng mga sine, di ba? Sa sine, pag nanonood ka ng sine, may mga preview dyan. Ano ba yung mga preview? Coming soon, next picture. Ipinapakita yung yung pelikula, yung the best na parte ng pelikula, ipinapakita para ano ba yun? Para madali o maakit ang mga taong nakapanood ng preview at ito'y magkaroon ng interest upang abangan ang pelikulang ito at panonoodin. So dito, ipinakita yung kaluwalhatian ng langit, ipinakita ng Panginoon para makita ng mga alagad at sa atin din, sa ating pagninilay ngayon na makikita natin na mayroon palang kaluwalhatian pagkatapos sa mga pagpapagal na ating naranasan sa mundo ito. Amen. So ito, pagpakita na hindi natatapos sa kamatayan ang buhay ng tao, kundi nagtatapos ito sa kaluwalhatian na walang iba, na tawag natin ang buhay na walang hanggan. Amen po ba? So pinakita ang sinabi nito, mga kapatid ko sa Panginoon, anong ibig ko sabihin? Na dapat nating tularan ang Panginoon Kristo. Amen? Ano yon? Na dapat lagi tayong manalangin. Amen. Para para maging matatag tayo at patuloy na mukunsad ka nato o lilimin sa atin ang presensya ng Diyos at ito ang magdadala sa ating buhay tungo sa isang buhay tinatawag na natin pagbabago ng anyo. Tunay na pagbabago. Pagbabago, sabi ko nga, panloob at panlabas. Hindi lang yung panloob ang nababago, kasama din panlabas. Ibig kasi meron kasi maganda lang ang panlabas pero pangit ang panloob. Diba? Kumbaga sa pangit ang ugali, napakaganda pa naman ng babaeng ito, napakagwapo pa naman ng tao ito, ang binatang ito, pero grabe, ang pangit ng ugali. Diba? Ganon. Ngil at kay batasan. So ganyan, no? So, pagbabago ng pagbabago ng ating isip. Unang-una yung isipan. Dapat mabago. Sa pagbabago ng anyo, ang ating isipan ang unang dapat mabago. Sabi sa Roma 12:2, huwag na tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na tayo at magbago ng isip. Anong ibig sabihin? Huwag na, ang ating isipan, huwag nating ituon sa mga bagay sa mundong ito, kundi sa makalangit na bagay na. Yun ang ibig ng Diyos na mangyari sa ating buhay, yung para makita ang tunay na pagbabago. Kumbaga sana yung iniisip natin, kasi karamihan sa mga tao, sa atin, na tayo ay, ang iniisip natin yung mga pangit na pag-iisip. Ang iba naman natutuon sa mga bagay, sa mundong ito. Kaya nga wala ng panahon sa Panginoon. No? Tingnan mo po, napapansin ko, ang tao pagdating sa Word of God, kakaunti lang talaga ang nagbibigay ng panahon. Kakaunti lang ang nakikinig. Madali silang magsawang makinig. Madali silang magsawang manood. No? Manood lang sandali, pero sandali lang, alis na. Ako nga, magpapasa ako kasi ako nga, mayroon akong FB, mayroon akong YouTube. Pag nagpasa ako ng link, ang sagot, ganun lang. Kapapasa ko lang, gumano na. Ibig sabihin noon, hindi pinanood. No? Kasi, bago magganyan siguro magtamsa, makikita mo, lilipas mo na yung kasi kapapasa ko lang Kapapasa ko lang ng link sa nila, sa account nila. So wala pang 5 minuto, 2 minuto lang, may sagot na thumbs up. So ibig sabihin, hindi nila binigyan ng panahon na panoorin yung video na pinasa ko sa kanila. So ganyan ang tao. Yung isip, nakatuon talaga sa mga bagay sa mundo ito. Kaya walang panahon na
Titingnan lang. No? Kaya nga, kaunti lang mag-likes sa mga words of God. Pero pagdating sa makamundong bagay, yung mga TikTok, hala, billion ang nagla-likes. Mga pasayaw-sayaw na, napay mga walang bra challenge nakalagay. Walang bra challenge, grabe. Alaga-abang, no, na pinapanood, no. Sa dapat sa mga tao nagbabago na niya, wala na yung mga ganong mga bagay, no. So ang tao dapat anong baguhin? Unang baguhin ay yung ating kaisipan. Amin, kasi sabi nga, ulitin ko, huwag na tayong umay sa takbo ng mundong ito at mag-iba na tayo at magbago na ng isip. Ano ba dapat baguhin ang isip natin? Ituon na natin ang ating isipan sa mga bagay na makalangit. Kasi kahit sabihin man natin bata tayo o malakas pa tayo, di natin alam ang ating buhay sa mundong ito. Kasi nga, sabi nga, life is short. Kaya, malagi kong nalala yung kanta ng Beatles noon. Kakaiba mo sa Beatles? No? Alam niyo yung Beatles? Life is very short. Yung kanta nilang yan, narinig niyo? And there's no time for pushing and fighting, my friend. Yung lyrics na yan, tumatak sa akin isip at puso na ang buhay natin ay napakaikli at wala dapat tayong iaksayang panahon para sa mga bagay na makipag-away kayo. Pag sinabing fusing, itinutulak mo na, dinidiin mo na ang kapwa mo sa kahirapan, di ba? Bagas lalo mo siyang bagsak na nga ang buhay, lalo mong binabagsak ang buhay. So dapat wala nang dapat awayan, wala nang dapat away o ano pa mang kaguluhan, kundi ang ating gagawin ay dapat nakatuon na tayo sa mga bagay na makalangit. Amen po ba? So, pagbabagong anyo na tunay, totoo pagbabagong anyo. Amen po ba? Pagbabago ng panloob at panlabas. Kita ito sa ating pag-ugali ngayon. Dati, sa bahis ka, pero ngayon, nagbago ka na ang panloob mo, makita na rin sa panlabas. Ibig sabihin, palakaibigan ka na ngayon, yung pananalita mo, nagbabago na rin. Dati, mamalikas ka, madali kang magmura, pero ngayon, praise the Lord ka na lang. No? Uy, nalugi ka sa negosyo, praise the Lord. Praise the Lord ka na, nagpapasalamat ka pa rin kahit hindi na maganda ang dumating na balita, nandoon pa rin yung nagpapasalamat tayo sa Diyos. Amen? So ulitin ko, hindi ito pagbabago na basta-basta, hindi ito pagbabago na nagparito kita ng mukha. Hindi ito pagbabago ng mukha tulad ng pagbabago kay Vicky Bilo. Alam ni Sister Carmen. Baka nagpapabago ka ng mukha ni Sister Carmen, ha? Amen po ba? So hindi ito pagbabago ng katulad ng hunyango. Alam niyo yung hunyango? Sino nakakalam noon? Yung para siyang tabili lizard, kulay. Kung ano siya, kung anong ang hayop na ito ay kung saan madikit, kumuplots ang nagiging siya. Madikit siya sa puno, magiging puno ang kulay din niya. Madikit sa kulay green, magiging green din siya. So nag-iiba ang kulay niya, nag-iiba ang anyo niya. Kung saan siya madikit, ganon ang kanyang pagbabago. Sa ating buhay, ganyan kasi ang pagbabagong anyo, hindi dapat na kung saan ka madikit, ganon ka. Madikit ka sa mga chismosa ka na rin. Madikit ka sa mga palautan ka na rin. Madikit ka sa mga paninanimira, ganun na rin ang buhay mo. Diba? Kasi ganun yung hunyango. No? So dapat, ang ating pagbabago ay pagbabago ng tunay at nandoon yung patungo tayo sa buhay na may kabanalan. Hindi man pala perfecto. Hindi pa tayo perfecto basta, no? Kasi madadala pa tayo minsan sa mga tentasyon, mga tukso sa mundong ito. Subalit, kung talaga namang nagsisikap tayong baguhin ang ating panloob, mabago ating isipan, so nandiyan na yun na, magagawa na natin unti-unti kung ano ang kalooban ng Diyos. Ano yon? Pagpakabanal, pagbabago, ibig sabihin, pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan.
Amen po? Amen. Sabi doon sa Isaiah 1:18, halik kayo, magliwanagan tayo gano'n man karami ang iyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat na yan. Kahit na kayo marumi, sa kasalanan kayo magiging busilak sa kabutihan. So ito yung paglalarawan na naging busilak ang ating Panginoon. Kasi ang ating Panginoon naman ay wala talagang kasalanan. Malinis na malinis siya. Subalit, inako nga lang niya ang mga kasalanan natin, kaya naging masama siya sa paningin ng tao nung kapanahonan nila. Amen? So, una, mga kapatid ko sa Panginoon, saan sila nagiging saksi? Naging saksi sila sa pagbabagong anyo ng ating Panginoon so Kristo. At ang mensahe nito sa pagbabagong anyo ng Panginoon Kristo ay pagbabago din ng ating buhay, pagbabago ng panloob at panglabas. Amen. Pagbabago ng isip. Amen po ba? So, yan po ang una. Ang pangalawa, mga kapatid ko sa Panginoon, ay they become a witness in God's glorious presence. No? Naging saksi sila sa maluwalhating presensya ng Diyos. So, personal nilang naranasan. No? Personal nilang naranasan ang kaluwalhatian ng Diyos. No? Mula nga doon sa Luke 9:33, at makikita yan sa mga nadodoon ninyo sa Mateo 17:5, yung kaluwalhatian, no? Yung glorious presence. So, sinabi ko nga, no? Na previous, no? Pinakita sa kanila para kung saan madani, ma-attract ang tao sa pagkaroon ng, ang sabihin, ito pala ang paghari ng Diyos. Ito pala ang magiging buhay natin kapag tayo naglilingkod sa Diyos. Ito pala ang magiging buhay natin kapag tayo nagbabago ng anyo, magbabago ating buong pagkatao. No? So, magkaroon tayo ng interest dahil napakaganda ang nakikita. Amen po ba? Kumbaga sa ipinapakita ng Panginoon kung gaano kaganda ang presensya natin o ang ating buhay kapag nasa presence tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga sabi ni Pedro, dito na lang tayo, Panginoon. Huwag na tayong umalis dito. No? Kapag naranasan na nila yan, grabe pala, napakasarap pala dito. No? Napakasarap pala ng buhay kapag nasa piling tayo ng Panginoon. So dito na lang tayo, magtayo ako ng 3 kubol. Diba? Sabi pa niya, pero hindi. Sabi ng Panginoon, hindi mangyayari yan kasi ang gusto ng Panginoon ay hindi tayo natili sa isang lugar lamang. Amen po ba? So nagkaroon ng interest si Pedro. Bakit? Dahil nga sa kagandahan ng kanyang naranasan. Napakasarap. Lamig tayo ang kinabuhi sa piling ng Panginoon. Amen po ba? So, ganyan, kaya nga ang Panginoon, maraming ipinakita mga ilustrasyon kung paano ang paghari ng Diyos. Amen? Nandyan, ipinakita niya sa mga pagbasa natin sa Ebanghelyo, nandyan na ang paghari ng Diyos ay katulad ng isang kayamanan na natagpuan, yung nakabaon sa lupa na tagpuan, di ba? At ito'y binalikan at binili yung lupain na yon. Ito'y katulad din ng isang perlas na mamahalin, etc. Ganon din sa isang lambat na punong-puno ng maraming isdang nahuli. At marami pa siyang ilustrasyon tungkol sa paghari ng Diyos. Bakit nga ba ganon? Upang ang tao na mabighani. Amen. Mabighani tayo. Kaya ganon din, ipinakita dito ang glorious presence ng Lord para mabighani tayo. Upang madani tayo, para tayo patuloy na nandito sa gawain ng Diyos. Patuloy tayong nakikinig sa kanyang mga salita. Upang patuloy din tayo magkaroon ng pagbabago ng anyo ng ating buhay. Amen. Hindi yung nagbabagong anyo natin ngayon, kinabukasan, nagbabago din uli ang anyo natin, pabalik tayo sa dating anyo. Di ba? Mayroon ganun nagbabago ngayon, napakaganda ng pagbabago dahil maganda ng pananalita, dahil sa presensya ng Lord, nandyan sa gawain, so naranasan ang presence ng Lord, pero pagkaugma, nag-iba na naman po. Pag kinabukasan, nagbago na ang anyo, bumalik sa dati. Nagkaroon lang ng halimbawa, madalas na kwento yan Praise the Lord! Pagdating sa gawain, praise the Lord! No? Kasi nakakablis talaga kung nasa gawain ka. Pero pag uwi, walay pagkain, nagalit.
nagalit sa kanyang mga, walang hiya kayo, nagmumura na, nagalit na, nagwawala, gutom na gutom ako galing sa gawain. Ganon. So yung pagbabagong anyo na dun sa gawain, nagbago rin ang anyong pagbalik sa bahay. No? Nagbago, bumalik sa dating ugali. Amen. Kaya dapat, ulitin ko, dapat ang ating pagbabagong anyo ay tuloy-tuloy. Amen po ba? So ang purpose nito mga kapatid ko sa Panginoon, layunin na bakit ipinaranas sa kanila yung pinatikim ang kalulatian ng presensya ng Diyos, na naging saksi sila para ano? Para magkaroon ng ma-attract sila, mabighani sila, at hindi na aalis pa sa piling ng Panginoon. Amen. Hindi na aalis sa piling ng ating Diyos. Amen po ba? Ayaw nang umalis sa gawain. May kwento dyan na hindi ka na alis sa gawain. May isang ano daw narinig ko lang naman to, no? Sabi daw ng isang anak, dumalo sila sa gawain. Mag-ina ito dumalo sa gawain na kung saan ang nagtok ay ang kaniyang ama. No? Pagkatapos ng gawain, nag-uwian na lahat. Tapos, ang anak at yung ina, nandoon lang, ayaw umalis. Sabi nung pitcher, ano pang hinihintay niyo dyan? Uwi na tayo. Tayo na lang naiwan dito. Sabi, sumagot ito. Huwag na lang tayo umalis sa gawain. Tayo. Ay, bakit? Kasi pag dito sa gawain, napakabait mo. Pag nandoon ka sa atin, ang bagsik-bagsik mo. So, ulitin ko, ang pangalawa na nasaksihan ng mga alagad noon ay saksi sila sa maluwalhating presensya ng Diyos. No? They become a witness in God's glorious presence. Amen? Ang pangatlo, mga kapatid ko sa Panginoon, they become a witness in confirming that Jesus is the Son of God. Amen po ba? So, nagiging saksi sila sa pagkakilala ng Diyos Ama kay Jesus. Saksi sila ng sinabi ng Diyos Ama sa kanyang anak, ito ang bugtong kong anak. Amen po ba? So, saksing-saksi sila, ibig sabihin, ano ba ang mensahe sa atin ito? Na ang ating Panginoon Jesus ay anak ng Diyos. Ating Panginoon ay Diyos. Yan ang isa sa masasabi natin na katunayan. Kasi ang iba, ayaw nilang unawain na ano yan. Kasi sila, ang ilang gustong ipaalam sa iba na ang Panginoon Jesucristo daw ay hindi Diyos. Hindi tao lang. Amen. Nakipagtalo pa sila. No? Kasi minsan, sabi ko kasi, may Diyos Ama, is anak at Espiritu. Sabi sa akin, nasa Biblia malinaw daw na isa lang ang Diyos. So kayo pala, marami ang Diyos. Sabi ka na sa akin. So tinitira nila ako na marami daw palang Diyos ang Katoliko. Sabi ko, 3 persona, pero isa ang pagka-Diyos. Yan ang naman ang ano talaga, doktrina ng aming ibang Katolika. So yan ang paniwala talaga. Kitang-kita naman yan sa Biblia rin. Nandiyan naman ang pagpapaliwanag at kung ating unawain yan, talaga totoo talaga. Amen. At kung balikan man natin ang lumang tipan, kung ating unawain din yung sinabi ng ano doon sa Genesis, sa unang paglikha ng tao, sabi, likhain natin, di ba? Likhain natin na kawangis natin, likhain natin ang tao na kawangis natin. Ibig sabihin, natin may kasama sa Diyos. Hindi lang nag-isa. Amen. So yun, ang Diyos, anak, Diyos Espiritu. Amen po ba? So, dito, ipinapakita dito mga kapatid ko sa Panginoon na tama ang ating pananampalataya. Hindi tayo nagkakamali. Amen po ba? So mahalaga na pakinggan natin ang salita na binibitawan ng Panginoon Kristo. Mahalaga na ating sundin sa buhay ang mga salita ng Panginoon. Sabi doon sa Roma, sabi doon sa pagbasa natin, pakinggan ninyo ang kanyang salita. So ibig sabihin, pakinggan dapat natin ang
mga salita ng ating Panginoon Hesus Kristo. Sabi ng Ama, ito ang pinanundan ko na pakinggan ninyo ang kanyang mga sinasabi. Kung ating balikan yung pagpunsad ng Espiritu ng Diyos doon sa Ilog Jordan na bininyagan siya. Amen po ba? So ito napakahalaga sa ating buhay na pakinggan natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Amen po ba? Bakit? Kapag pinapakinggan natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, dito nagmumula upang umunlad ang ating pananalig. Dahil sa pakikinig, nagmumula ang ating pananalig. Amen po ba? Kung hindi tayo nakikinig, hindi tayo magkaroon ng pananalig sa Diyos. Noong araw, ganyan ako Kasi noong araw, wala namang panahon sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil wala rin naman gaanong, sa panahon ko noon, walang mga ganito gaanong prayer meeting. So nagsisimula pa lang tinatawag natin na charismatic movement noong kung di ako nagkamali, 1980s na yun siguro, o 70s, o patapos ng dekada 70. So yun, noong panahon yun, di pa talaga ang tingin ng mga tao noon, lalo ng mga kabataan, ang gawain ng Diyos ay para lang sa mga may edad. Para lang sa mga matatanda yung malapit ng mamamatay. Kaya yung iba, yung mga bata, yung mga kabataan, no pansin ang gawain ng Diyos. Kaya nga ngayon, napakasarap ngayon sa ating panahon dahil nandiyan na ang mga kabataan. Involved na ang mga kabataan. Bakit ka ba na-involved na mga kabataan ngayon? Dahil nga sa pagkinig ng mga salita ng Diyos. Amen. Kaya kami noon, wala akong napapakinggan mga salita ng Diyos kasi bawal nung araw. Bawal ang pagbabasa ng Biblia. Pinagbabawal ang pagbabasa ng Biblia at ang may karapatan na dati, hindi ako nagkakamali noon, mga pare lang may karapatan bumasa ng Biblia. At kung sino pa man yung mga pastor na yan, so iba, may mga, alam ko may mga pastor na rin na lumalagat noon. So, ang Biblia ay hindi basta open sa tao. Kaya ang tao noon, limitado ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa salita ng ating Panginoon. Amen. Dahil sasabihin nila, huwag kang magbasa ng Biblia. Bakit? Magaganon ka. Ma-over ka. Yan na, tanawa ka na sila, nagbasa ng Biblia. Ayun na, nabuang na. Ano ba? So, ang tao, mahadlok mo basa. No? Pero karon, iba na ating panahon ngayon. No? So, ang Biblia ay magdadala sa ating buhay tungo sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa isang buhay na matagumpay. Kaya ito ang susi, ang pinakasusi upang tayo'y magbabago ang takbo ng pamumuhay. Ulitin ko yung tinatawag pagbabago ng anyo sa pamamagitan ng Biblia din. O sa mga tulong na katulad na binibitawan namin. Amen po ba? So, tuuhan natin, paniwalaan natin na ang mga salita ng Diyos ay totoo. Ang karamihan kasi, sabi pa ng iba, tao naman ang may gawa niyan. Sabi sa akin, paano mo man ipaniwalaan na totoo yan? Tao ang may gawa niyan. Sumagot ako, ano sagot ko? Bakit pinaniwala sa libro ng mga ginawa rin ng tao? Nag-aaral kayo Bumibili ka ng libro, ng science, mathematics, o ano pa man. O bakit naniwala kayo dyan? Igawa rin ng tao yan. Higit natin paniwalaan ang Biblia dahil gawa ng tao na yan, subalit pinasihan ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba? So mahalaga na pakinggan natin ang mga salita ng Diyos. Ano yun? Yung mga sinasabi niya lahat, no? Mula sa nung araw pa, sa lumang tipan hanggang ngayon, yung mga salita ng Panginoon na nagtuturo sa atin upang magkaroon tayo ng tunay na pagbabago ng ating buhay para, ano yun, para magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasya. Amen. Yung buhay na ganap at kasiyasya kung saan makamit natin ang buhay na walang hanggan doon sa langit. Amen po ba? So ito yung pinapakita. So, yan mga kapatid ko sa Panginoon na saksi sila. Yung tatlong ito ng mga alagad na saksihan nila kung paano nagbabagong anyo ang ating Panginoon at paano ito magkaroon ng glorious presence sa kanyang panahonan at ganoon din
Yung pangatlo ay pagkumpirma ng Ama na si Jesus ang anak ng Diyos. Amen po ba? So, tayo dapat ganun din na dapat magising na tayo sa katotohanan. Amen. Kasi huwag na tayong matangay sa ano pa mga aral sa iba. Kasi ang iba marami. Dati akong Katoliko. Dati akong Katoliko, lumipat ako sa ibang relihiyon. Bakit ka lumipat sa ibang relihiyon? Kasi magulo ang Katoliko. Magulo. Walang relihiyon na hindi magulo. O walang ministry na hindi magulo. Dahil wala namang ministry na perfecto. Nandyan yung kapintasan. Ngayon, yung ministry o yung anumang mga nakikita natin sa ating relihiyon o ano pa mang ministry na kung saan tayo napapabilang, kapag nakatingin ka sa mga kamalian dyan, hindi tayo magtatagal. Lilipat na naman tayo. Saan ba yung naghahanap po ako ng katotohanan? Ang katotohanan ay nasa iyong isipan, nasa iyong puso. Tanggapin mo lang na si Kristo ang Panginoong Diyos, ang Diyos na bumaba mula sa langit upang tayo ay abutin, upang tayo ay magkaroon ng pagbabago ng buhay, upang tayo ay mabalik sa piling ng Diyos. Bakit? Nawalay tayo. Amin po ba? Kaya nga pinakita yung transfiguration para pagpapakita na dapat tayong magbago ng ating pamumuhay. Kasi sa oras na hindi tayo magbabago, paano tayo mapupunta na kasama ang Diyos? Kasi gusto ng Diyos, gusto ng Panginoon na makabalik tayo sa piling niya dahil na tayo napawalay sa Kanya. Amin po ba? So gusto niya mabalik tayo. Kaya nga ipinapakita kung paano ang dapat na gawin ng Kanyang mga mahal sa buhay. Mga mahal tayo ng Panginoon, kaya ang Diyos ay pag-ibig, di ba? Inalay niya ang Kanyang buhay para sa ating lahat. So ito ang ating tandaan ng Panginoon sa Kristo, bumaba dito sa lupa. Tinuturuan tayo na magkaroon ng buhay na pagbabago ng anyo o buhay na ganap at kasiyasiya. Bakit? Upang makamtan natin ang kaharian ng Diyos. Amen po ba? So ito lang naman ang aking paksa ngayon. Simple lang. Di na tayo ganong pahabain pa. So maikling topic ko pong ito ay nawa may pumasok o may naitanim sa ating puso, no? May natutunan tayo. Saan na naging saksi sila? Ang mga tatlong alagad na ito, didikam, witness, entrance, figuration, o pagbabago ng anyo. At ang pagbabago ng anyo na gustong makita sa atin ay ibig ng Panginoong Diyos na tayo magbabagong anyo ng ating panloob at panlabas na anyo. Yung pang-iisip natin. Ang pangalawa, become a witness in God's glorious presence para, ano yon? Para magkaroon ng interest sa ating kapanahonan, para magkaroon tayo ng interest kung gaano ka pala kalami sa kinabuhi na kapiling natin ng Diyos. Kapag kasama mo ang Diyos, mararanasan mo yung tinatawag natin masarap na buhay. Kasi wala tayong dapat ipangangamba. Amen? Wala kang dapat ipangamba kung kasama mo ang Diyos. Kaya nga, inulit-ulit ko sa mga talk ko, matatakot ka sa kurikong na lumalaganap ngayon sa mundong ito. Maraming taong na sinasabi may Diyos sila, pero takot na takot dumalo sa gawain ng Panginoon. Bakit? Meron daw, baka mahawa kung ano. Kung ikaw, nagtitiwala ka, kung ikaw, tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, kung ikaw, naniwalang kasama mo si Kristo, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, walang pwedeng makadaig sa buhay mo. Walang pwedeng makatalo sa atin. Amin po ba? So nandiyan, no? So kaya sabi ko nga, huwag tayong matakot. Dahil kapag alipin tayo ng takot, ibig sabihin niya, wala ang paghari ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kasi ang takot, hindi mula sa Diyos, kundi mula sa diablo. Isa lang ang takot na mula sa Diyos. Ano yun? Banal na pagkatakot. Ibig sabihin, takot kang gumawa ng mga pagkakasala. Yun ang takot na kinalulugdan ng Diyos. Amen po ba? So, ulitin ko, ang pangatlo, become a witness in confirming that Jesus is the Son of God. No? So, nakasasakyan nila dahil mismo ang Ama ang nagsasalita. Para malinaw, balikan nga natin ulit yung ating binasa kanina. No? Sabi dito,
sa talata 6, hindi nalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ang kanyang mga kasama at nililiman sila ng isang alapap at mula rito may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak ko. Sabi dito, pakinggan ninyo siya. Amen? So, ibig sabihin, dapat pakinggan natin ang mga sinasabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, patawarin mo na ang nagkakasala sa iyo. Amen. Amen. Magbayad ka na sa pinagkakautangan. Magbigay ka upang ikaw ay bibigyan. Oh, salita ng Diyos yan eh. Oh, kaso, ang ating pinapakinggan, yung isa lang. Yung pagdating sa pagbibigay, di mo na pinapakinggan yung ayaw ko na. So, yun sabihin, may pinipili ang tao na pinapakinggan. Pero sabi dito, pakinggan mo ang kanyang mga sinasabi ng mga salita. Ibig sabihin lahat dapat natin pakinggan at paniwalaan dahil yan ang magdadala sa ating buhay tungo sa isang buhay na matagumpay. Amin po ba? So, tumayo na po kayong lahat. Ikitin nyo ang inyong mga mata. Itaas ang mga kamay, pinatanda ng pagsuko sa Diyos. At kausapin niyo ang Panginoon. So, kasi ito, alam ko, hindi dito siya. So, ang tatlong alagad ay naging saksi sa pagbabagong anyo ng Panginoon. Naging saksi sila at naranasan nilang kalwatian ng Panginoon, ang kalwatian ng Diyos. Naging saksi sila sa pagkumpirma ng Diyos Ama tungkol sa Panginoon Jesus na kanyang itong Ama. So, nangyari ang lahat na ito dahil sa kanilang paglilingkod ng Panginoon Jesus. Nangyayari, naranasan nila ang lahat na ito dahil na po sa kanilang paglilingkod, pagsunod sa Panginoon Kristo. Ngayon din, ang dapat natin gawin, maglilingkod tayo sa ating Panginoon, patuloy tayong maglingkod sa Panginoon Jesus, patuloy natin pakinggan ang kanyang mga salita at maranasan din natin ang kalwalatian ng Panginoon. Amen po ba? Sa ating panahon, tayo ang mga saksi sa mga kabutihan ng Diyos na ginagawa niya sa bawat buhay natin, sa bawat isa sa atin. Maging saksi din tayo sa pagbabagong anyo ng ating mga sarili at dapat natin itong ipatotoo sa ating mga kapatiran. At kung ganoon, lubusan tayo nagbabago, patuloy natin paghariin ng Diyos sa ating buhay. Tingin natin ngayon sa oras nito ang isang pusong malinis, pusong dalisay.
ikaw